Ito ang pagmumulan ng Israel, no? Ang 12 tribo ng Israel na siyang magiging mahalagang bahagi ng kwento ng Lumang Tipan, even the New Testament. No? Bakit kailangan 12 ang alagad ni Jesus? Yun sapagkat tinutumbasan ni Jesus ang Israel. So ang Israel manggagaling sa 12 tribo ni Jacob. So dapat ang papalit dito ay manggagaling din sa 12 pundasyon, ang 12 apostol. So yan yung mga connection yan sa New Testament. Okay. Now, kung titignan po natin ang kwento sa Genesis 28, para lalo nating masubaybayan kung ano talaga yung narrative unity na tinatawag ko, no? Yung pagkakaugnay-ugnay ng mga salaysay, no? Yung narrative continuity ng kwento ng Genesis 28, at least we should be able to see ano ang outline ng kwento, no? So, yan, no? Mahirap mong intindihin ang kwento kung hindi mo ito may outline, no? Yan. Isa sa mga exercise ng araw na reading comprehension ay pagkatapos mong basahin, i-outline mo. Hindi ko alam kung ginagawa pa ng mga bata yan ngayon. Wala na yata. Kaya wala na yung mga outline, yung mga grammatical analysis na tinatawag. Kaya yung mga bata ngayon, medyo mahina sa grammar. Ano? So, pag sinabi mo, where is the adverb? Titignan ka na masama. Para bang yung sinasabi mo ay ngayon lang nila narinig. Where is the adverb? Where is the dangling modifier? Titignan ka na masama. Hindi ko naman alam kung ano tinuturo ng mga English teacher. No? Sabagay, hindi mo masigsisi yung mga teacher ngayon kasi marami sa kanila ang teaching ay isang transition work lang. Wala na yung mga full-time teachers ngayon. Minsan nga, kalagitnaan ng school year, nagpapalit ng teacher. Ang kawawang estudyante, no? Nawiwindang ang kanilang pag-aaral kasi nag-migrate na si teacher, kaya may bagong pumalit. No? Kung pumalit naman, wala nang makuhang ibang trabaho, kaya nagtiteaching. Matay kang bata. So, the blind leading the blind. No? So, okay. Now, so paano natin i-outline ito? There are, if you notice, 22 verses. Again, the verses were not part of the writing. The verses were written by the printers of the first Bible. Kasi nga, there was no way to make a table of contents. So how do you identify where you are in the Bible? By chapters and verses. Kaya naglagay po ng chapter and verse, hindi po yung mga original writers. Ito po ay ginawa ng mga printers, no? Para magkaroon ng point of reference sa Biblia. But anyway, it's useful if we're going to outline, syempre. So with whatever Bible you are using, you can identify what we are talking about. No? Okay, so by way of an outline, kung titignan po natin ang kabuuan ng mga verso, ay mapapansin po natin na ang outline actually ng Genesis 28 ay pwedeng hatiin sa tatlong malalaking bahagi. Not necessarily equal parts. No? Not necessarily equal. Pero tatlong malalaking narrative lines. No? Ang una
ay ang kwento ng muling pagbabasbas, no? Yung second blessing ni Isaac kay Jacob. Yan. Na nabatid na natin ay galing sa Elohist tradition. Ito ay mula sa verse 1 hanggang verse 5. So if you look at your Bibles, yun ang laman ng verse 1 to 5. No? Yung second blessing ni Abraham ni Jacob mula kay Isaac. Okay? Na sabi nga natin ay katumbas ng narinig na natin, nabasa na natin sa Genesis 27, verse 27 to verse 29. Yung unang pagbabasbas, no? And then, pagkatapos nito, ang ikalawang bahagi na singit lamang sa kwento ay ang maliit na episode mula sa verse 6 until verse 9. Okay. 6 to 9. At ito ay tumutukoy sa pagpili ni Esau. Sino si Esau? Si Esau ang kakambal ni Jacob. Kambal sila. Okay? Kambal na magkaaway. Kasi nga sabi natin, si Jacob ay malapit sa nanay, si Esau naman ay mas malapit sa tatay niyang si Isaac. No? So si Esau dapat talaga ang babasbasan, pero nagkaroon ng pagkakamali si Isaac, no? Sapagkat hindi siya nagpagawa ng salamin sa ideal vision. Hindi niya nakita kung sino yung binabasbasan niya. No? So, okay. Pero hindi na niya pwedeng bawiin kasi alam nyo, ang anumang pagbabasbas sa paniniwala po ng mga tao sa Biblia ay may kasamang power of God. So, kapag ibinigay mo na ang basbas, hindi na pwede itong hindi na pwedeng i-retract. Yan. Pulis lang ang nagre-retract. Ang kanilang testimony. May pulis dito sa okay. So, absent ba yung pulis? So, si Esau, sa verse 6 to 9, ay magpapakasal. Yan. Another marriage. Yan. I-analyze natin mamaya. Ano ang importansya netong marriage dito ni Esau? Bakit yan isinisingit dito sa puntong ito ng kwento ng Biblia at a time when the Bible is trying to orient us towards the story of the marriage of Jacob, no? So, isiningit ito. Nagpakasal na si Esau, pero muli, pumili siya ng asawa. Ayan, no? So, kasi nga sa Old Testament, sabi natin, ang polygamy ay isang pamamaraan noon ng kultura, no? Ayan. And then, from verse 10, look at the Bible, until verse 22, dulo. Dito, ikwinento sa atin ang pangyayari kay Jacob. Yung kanyang dream sa lugar na kung tawagin ngayon ay Bethel, na ang lumang pangalan ay Luz. So, pero ngayon, ito'y higit na kilala na Bethel. So, sa atin sa Pilipinas, marami kayong nababasang Bethel kasi lahat ng mga worship center ng mga tradisyonal na protestante at tawag nila ay Bethel. So, bilang reaction nila
sa Catholic tradition. No? Okay, so they never speak of Jerusalem. Of course, Jerusalem is a sacred name in the Bible. Okay, so yun po yung tatlo na bahagi. Now, let's go through each part. Okay. Dito sa second blessing ni Isaac kay Jacob, at saka yung nangyaring susunod na pagpapakasal ni Esau, mapapansin po natin dito na kung sa Yahweh's tradition, ang kwento ng Yahweh's tradition ay kailangang umalis si Jacob ng Kanaan patungo ng Haran dahil sa galit ni Esau. Negative, no? Negative yung kwento ng Yahweh sa Genesis 27. Kaya kailangan umalis ni Jacob patungo ng Haran ay sapagkat kailangan niyang magtago sa nagngingit-ngit na galit ni Esau. Matapos na si Esau ay kanyang sweetikin. Yung nga palang ibig sabihin ng pangalan ni Jacob. No? Ang pangalan Jacob, ibig mo sabihin sa Ingles ay shrewd. So, sa Tagalog, sweetie. Saan naman galing yung salitang sweetie? Galing sa mga iswita. Jesuitical. Ito niyo yung dictionary, meron salitang Jesuitical. Kasi alam niyo, sa panahon ng mga Espanyol, ang tingin ng mga Dominicano sa mga Jesuita ay mga sweeting. Mga mahilig magpaikot. Sa bagay, hanggang ngayon naman, mahilig magpaikot ang mga Jesuita. So, sila ang magaling mag-strategize. Kaya hindi maalis-alis si GMA nung araw. Kalaban niya, Jesuita. Pero ang advisor ni GMA, Jesuita rin. Dating professor ko, si Father Archie Intengan, dating Marxist na naging Jesuita. Malapit kay GMA yun, close advisor ni GMA. Archie Intengan, dati-dati ay doctor of medicine, waiting to be married. Engaged na siya nung naisip niya siya'y magpapari. So, mabuti na lang nagpari siya. Kasi pag kinasal siya, kawawa naman yung asawa niya. Isipin niyo, naging aktivista, nagdago sa panahon ni Marcos, nahuli, naging kaselda ni Soc Rodrigo, no? At ngayon naman ay rightist naman siya. Kasama naman ni GMA nung araw at ni Robert Gonzales. Si Roberto Gonzales. Ang dalawang yan ang power behind GMA. Norberto. Yan. Dating kasama din ni Morales. Si Morales naman nakairaw. Pagkausap namin si Morales, bakit po si Archie Intengan sabi ni Morales sa amin, kulang ang kanyang indoctrination sa Marxista. Kaya hindi niya alam sila nag-intrigahan, ano? Kaya masarap makipag-inuman sa mga gunggong na politiko. Marami lang na nalaman ng mga bagay na hindi mo mababasa sa Inquirer o sa ABS-CBN lang. Yan sa inuman ng mga kung saan kasama mo rin si Father Joaquin Bernas. Ubus ang isang whiskey ni Father Bernas. Habang umiinom kayo, panay ang kwento. Okay. So, paano napunta tayo?
Okay, so, dito sa Yahweh, ang naging version ng Genesis 27 ay pumunta si Jacob sa Haran because of the anger. Negative. Pero sa Elohist, ito nga yung tinitignan natin, ang aim ng Genesis 28 verse 1 to 5 ay upang ipakita rin sa atin, okay, merong negative na dahilan kung bakit kailangan maglayas si Jacob. Pero meron din positive na dahilan. Ano ang positive na dahilan? Yes, kailangan niyang maghanap ng mapapangasawa. So, sabi ni Rebecca, ayoko na ito, mapapangasawa ng ating anak. Kanya ay isang babaeng Kananeo. Yan. Yang kanyang kapatid na si Esau. Diba? Sa Genesis 27 verse 46, sabi niya, ang isa sa mga dahilan kung bakit galit si Rebecca kay Esau ay sapagkat hindi niya hiningi ang advice ni Rebecca sa pag-aasawa. So, ayaw pala ni Rebecca na makapangasawa ang kanyang mga anak na hindi niya kalahi. Ngayon po si Esau, ang napili ay babaeng malaki ang hita. Hittites. Pero masakit yan. No, okay. So, yun ang isa sa mga conflict nila. Usual conflict ng mother-in-law at daughter-in-law. Yan nasa Biblia yan. Yung conflict ng mother-in-law and daughter-in-law. Nasa Biblia yan. Kaya kailangan talagang medyo, ano yan. So, sa Elohist tradition, sabi, the positive reason for the migration of Jacob from Canaan to Haran is that beyond the anger of Esau, there is the need for him to look for a wife. Sabi ni Rebecca, the best wives are from the daughters of Laban. So si Laban ay kapatid ni Sarah. Therefore, uncle ni Rebecca. So sila, no? Parang nung araw, yung mga Ilocano, ayaw nila kapag ang mapapangasawa ay hindi Ilocano. Diba? Ganun yata yung Caselson. Araw. Yung lola ko gano'n eh. Pag narinig niya na yung kamag-anak namin ang napangasawa ay hindi Ilocano, naku, papaimbitahan sa bahay. Maghahain ng dinding na bunga ng malunggay. Yun lang ang ulam. Kung hindi mo alam, kainin yung patay ka. Meron kami ng tiya. Oo. Ang napangasawa ng tiya namin, Bicolano. Pagdating sa bahay, talaga naman, sarok. Kaya pagkain, pinakita niya, kaya niya, nilulog niya buong malunggay. Tapos na kaming kumain, mumumuya. Yung kanyang initiation, hindi ko makalimutan yung lola ko. Pag nakikita kami sa Amerika ngayon, lagi sasabi, yung lola mo, kanya, pilya. Ayaw akong pakasal doon sa akin, sa tiya mo. Yun ang initiation niya. Bunga ng malunggay. Hindi naman kasi nagtanong. Kakainin ito. Sa sinupon. Okay. So, yun ang dahilan kung bakit isinalpak ito rito, no? Gusto nilang ipakita na hindi lang negative,